Inaasahan ang big-time fuel price increase sa susunod na linggo bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, lumampas na sa $80 ang presyo ng kada bariles ng langis sa world market. Isa ito sa mga requirement upang maipatupad ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicles o PUVs at sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa sektor ng agrikultura. Ngunit ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi pa ito agad-agad na may lalabas sa susunod na linggo. Mayroon hong pinag-uusapan yung distribution ng ayuda, yung fuel subsidy sa public transport at sa farmers and fishermen. Dalawang agencies po yan, DOTR and Department of Agriculture. Kaya lang may requirement po dun sa batas na average of $80 per barrel for 1 month. Monday pa lang ho umabot ang $80 per barrel. So hindi pa ho agaran ma-implement ng ang release ng fund next week. Kapag ipatutupad na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa PUVs, ito ay pangangasiwaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakatutok sila ngayon sa kanilang trabaho na tiyakin ang mabilis at epesyenteng sistema ng distribusyon ng naturang ayuda. Naghihintay na lang anila sila ng direktiba at ang mismong pondong ipamamahagi. Ang ating masisigurado sa ating mga operator sa LTFRB po ay kami po naghahanda oras na mababa po ang pondo sa LTFRB, handa ho namin ipamigay ho kaagad-agad. Kaya yung mga natitira po na wala pa hong card, inikayat po natin sila na pumunta po sa Land Bank o sa LTFRB para matulungan po natin sila makakuha ng card. Umaabot ng 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa fuel subsidy. Hindi pa matiyak ng LTFRB kung magkano ang halaga ng subsidiya na ibibigay sa bawat PUV operator. Paliwanag ni Chairman Mendoza, depende ito sa bilang ng mga benepisyaryo. Iba-iba yan, iba-iba. But we're trying to compute it that the fuel subsidy can last for at least a month for them. Sabihin natin 10 piso ang akyat. Tapos ang sa jeepney, yung mga traditional 30 liters a day, ibig sabihin may tatlong additional gastos sila na 300 pesos a day. So kung 1 month yan, mga 9,000 or half month, yun ang binibilang natin hanggang saan yung PC natin dyan. Para naman hindi lang panandalian lang. Umaasa ang LTFRB na magiging sapat ang pondo ng fuel subsidy hanggang matapos ang problema sa gitnang silangan. Kung hindi naman sasapat, posible naman ayon kay Mendoza na payagan din ang dagdag singil sa pamasahe. All options open ho sa amin. If the fuel subsidy is not enough, meron pa tayo. Of course, fare hike is always the last option. Kasi tatamaan yung ating mga riding public. Gayunman, binigyan diin ng LTFRB na ang pagpapatupad ng fare increase ay mangangailangan ng pagdulog sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay upang matukoy ang mga potensyal na epekto ng dagdag pasahe sa iba pang sektor, partikular sa paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.